Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po'y nagagalak na kayo aming makakasama muli sa isang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang ating mga taga-subaybay mula sa ibayong dagat. At binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Kapatalan Church, Sinaluan, Laguna, sa Lagawe, Fugao, sa Avon Park, Florida, USA, sa Mindoro, sa General Nakar, Quezon, sa Lambayong, sa Sultan Kudarat, sa Binyan City, Laguna, sa Limay Bataan Church, sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, sa Palawan, New Canipo, Esperanza, Sultan Kudarat, sa Rojas, Palawan, sa Europe, sa Binalbagan, Negros Occidental, sa Northern Samar, sa Laguna, sa Oriental Mindoro, sa Japan, sa Richmond Hill, Ontario, Canada, sa Bayog SDA Central Church, Bayog, Zamboanga del Sur, sa Hambil, Oriental Carabao Island, sa Hong Kong, sa Quezon City, sa Washington DC, sa Canada, sa Burias, Masbate, sa Puis Church, New Washington, Aklan, sa Melbourne, Australia, sa Rojas Concepcion, La Union, sa Gentry Central Church, Cavite, sa Tubuan, Silan, Cavite, sa Antipolo City at sa Talitay City, Cebu. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala natin sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral sa oras na ito, makakasama natin ang dalawang espesyal na panawin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Jules, Pastor Edimar. At maripong salamat sa mga masugid na sumusubaybay sa program po ito. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa ating pag-aaral, tayo sana ay mapaugat sa katotohanan at be grounded in the Bible. Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Edimar Balidong, Sabbath School Personal Ministries, NDRIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edimar? Isang masayang pagbati ang aking pong sasaysayin sa inyo sa oras na ito, mga kapatid, sapagkat patuloy tayong nag-aaral at natututo sa mga bagay na mayroong kaugnayan sa ating paglalago espiritual sa ating buhay. Muli po, ito po ay oras ng pag-aaral. Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at hikayat ko kayong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lalapit sa inyo. Ang banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng pagkaunawa. Dalhin mo kami sa mga katotohanan na nais naming matutunan. At ito po ay maging kasangkapan sa aming pong pagbabago
sa pamamagitan ng biyaya at ang banal na Espiritu. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangatlong bahagi na ng ating leksyon sa third quarter nito na may pamagat, Pagkakaisa kay Kristo. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata ay 10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kaibigan, bago tayo dumako sa mga punto na ating pag-aralan, unawain muna natin ang sitwasyon sa Iglesia ng Korinto. Ang Iglesia sa Korinto noon ay nagkakabahabahagi dahil sa katapatan sa iba't ibang pinuno. May ilang pabor kay Pablo, ang iba naman ay kay Apolos, at ang iba naman ay kay Cephas, at sa marami pang iba. Ang mga pagkabahabahaging ito ay salamin lamang ng kultura sa kanilang paligid, kung saan ang estado sa lipunan, husay sa pagsasalita at personalidad ng isang tao ang nagiging basihan ng pagsusubaybay ng marami. Ngunit sa gitna ng hidwang ito, tinatawag ni Pablo ang iglesia na magbalik sa kanilang tunay na sentro. Walang iba kundi si Kristo. At dito, idinaragdag ng aklat ng Filipos, Kabanata 2, ang mas malalim na pundasyon para sa pagkakaisa, ang mapagpakumbaba at mapagbata na kaisipan ni Kristo. Kaya naman ihanda ang inyong mga Biblia at sama-sama nating tuklasin kung paano natin matatalikuran ang mapagmataas at kung paano natin itataguyod ang tunay na pagkakaisa sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Sa ating pag-aaral ngayon ay tatalakayin natin ng 3 punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon. Ang unang punto ay called to one mind. Ang pangalawang punto ay corrected by the cross. At ang pangatlong punto ay clothed with Christ mind. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. Ang una ay called to one mind. Ang iglesia ay tinawag upang magkaroon ng pagkakaisa kay Kristo. At hindi upang magkabahabahagi dahil sa mga makataong pinuno. Isang napakahalagang paalala ito para sa ating lahat ng tunay na pundasyon ng iglesia ay ang Panginoon at hindi ang sino mang tao. At upang mas lalo nating masuri ang ating mga puso at ang ating relasyon sa bawat isa, ay meron tayong 3 katanungan na ating pag-aralan ngayon at sasagutin mula sa ating mga guests sa oras na ito. Una, anong mga uri ng pagkakabahabahagi ang nagbanta sa iglesia sa Korinto? Pangalawa, bakit agad na ibinilik ni Pablo ang pansin ng iglesia kay Kristo? At ang pangatlo, paano magiging hindi malusog sa espiritual ang labis na paghanga sa mga pinuno? Ating sasagutin ng mga bagay na ito mula sa unang punto natin na called to one mind. Pastor Marvin. Maganda ito eh. Naalala nyo, nung unang lesson natin ay may tip. Hindi naman nagsumbong, ano? May tip galing doon sa household ni Chloe na mayroong pagkababahagi doon sa loob ng iglesia. Pero maganda eh. Balikan muna natin yung ating memory verse kasi pag tignan po natin ang susi na kaisipan sa ating lesson ay ang isang Kristiyano, ang pagkakaisa ng Kristiyano ay hindi ito uniformity of personality. Kung ito ay makikita natin na ito ay shared life in Christ.
yung buhay natin na iyon ay naibahagi sa Panginoon at hindi lang yon ay grounded tayo doon sa cross. Kaya nung last na pinag-usapan natin, kinakailangan crucified God, yun ang sentro. At hindi lang yon ay kinakailangan mayroong humility at mutual love. Yun yung susing kaisipan. Ngunit doon sa verse 10, maganda eh. Yung ating sauluhin, ang sabi doon ay, now I plead with you. Yung ESB, yun ang paggamit ay, I appeal. I appeal. Yung word doon, appeal. Then sa New King James Version, plead. Para bang ako'y nagmamakawa. Yung plead ay ako'y nagmamakawa sa inyo. Nagsusumamo. Na sana doon sa church, sabi niya, wala sanang pagkabahagi. Ang sabi dito, that there be no division among you. Division. But that you be perfectly joined together. Ito yung title natin eh. That they will be joined together. Now, ano bang banta? Ano ba yung threat ng pagkabahagi doon sa church? Para bang ito yung tinatawag na divided loyalty. Divided loyalty. Anong sabi doon? Verse 12 and 13. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, at ako kay Apolos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Na bahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa ngalan ni Pablo? Kita nyo dito, Pastor Jolis, Pastor Edimar. Pag titignan nyo dito, ito yung pagkabahagi. Na ang sabi dito ay, ako ay kay Pablo, ako ay Apolos, ako ay kay Cephas. Divided loyalty. Ito minsan yung mahirap eh, lalo na pag ang mga pastor ay nagtatransfer. At yung mga ibang pastor ay, mga kapatid ay naitali doon sa pusod ng pastor. minsan nangyayari ito eh, may pagkabahagi. Or hindi lang yon, hindi na pag-transfer ng pastor. Sa loob mismo ng church, pag ayaw yung leadership, may mga nagkaka-grupo-grupo. Yung gamit nga ng ating lesson sa English ay cliques, groupings. May group si Pablo, may group si Apolos, may group si Cephas, may grupo rin ng si Kristo. Kayong yung doon sa verse 13, ang tanong ni Pablo, bakit? Napako ba ni Pablo dahil sa inyo? Di ba? Yun pala, tingnan natin ha, yun pala, pag mayroong pagkabahagi doon sa church, ito ay karnal na ugali. Ano bang karnal sa Tagalog? Cool. Makataong katangian, kaugalian. Ito ay makataong kaugalian. Tingnan natin ha, ano ang sabi doon sa verse 3:3? Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Verse 4. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Yan. Ito pala yun. Ito yung indication na yung tao, yung carnal, may mga division doon sa loob ng church. Yun pala ay pagiging carnal. Tao, ang term doon sa Tagalog. Kaya pala, sabi niya, for there are envy, strife, division among you. Are you not carnal and behaving like mere men? Yun ang sabi ni Pablo. Then doon sa verse 4, I'm apostle, I'm Apollos. Are you not carnal? Yung bang sinasabi ni Pablo, di ba kayo pag ganyan ang pag-uugali nyo,
at nagkakaroon kayo ng pagkatihati diyan, hindi ba ugali Tao. ng pagkatao yan? Hindi ugali yan ng papunta sa langit. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya pala doon sa loob ng church, pag may nag-away-away diyan, mga walang pinagkaiba yung church ngayon Sa at church. saka church niya ng Corinto. Mm-mm. Yung problem na nakita noon, hanggang ngayon, problem pa rin Ganun pa yun. Di ba, mga kapatid, nagbabaranggayan, Oh. tapos nagdidibandahan. Mhm. Oh, ito yung Corinthian church. Nakita ko yung karanasan na kapag ka ang isang namumuno, kaya the leader exalt himself, Mhm. itinataas niya una yung sarili niya, ay nawawala yung yung talagang hangarin. Kaya merong hidwaan na nagkaroon ng hidwaan sa Korinto, sapagkat rather than praising the Savior, itinataas muna sana ang Panginoon. Hindi. Itinataas ang tao kanyang sarili. Ibig sabihin, yung mga namumuno. At ang pangalawa doon ay nakita ko, dahil doon sa salitang pride, that is worldly thing, makamundong mga bagay kapag ka umiiral ito. At ang kalaunay, nakita natin, instead of having cooperation, nagkakaroon ng competition. Kaya, imbis na nagkakaisa itong mga taong ito. Kasi ito naman ang purpose. Kaya nga tayo tinawag upang iisa. Pero, ang nagiging larawan nito ay nagkakaroon ng pataasan. Kumbaga, kaya sa loob nga lang ng iglesia kung minsan, kahit na ang pamunuan lang ng local church, ay kuminsan nagpapataasan ang mga kanin ng iglesia. Bagaman kuminsan may panukat, sabi nga, sometimes eloquence, yung karunungan na magsalita, ayun yung panukat kuminsan para kumbaga, ito, maganda ito kasi marunong, magaling magsalita. Pero hindi yun sapat na hangarin upang maipakita yung kalalagayan. Kaya yung sinabi kanina na, binasa kanina, ulitin mo yung 1 Corinthians chapter 3 verse 4. Maganda yung pagkakasabi kanina na basa natin. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo at ng iba, ako ay kay Apolos, hindi baga kayo yung mga tao? Yun yung human nature Kasi kung minsan ay talagang hindi maiwasan sa loob ng iglesia, bagaman hindi maiwasan, pero ang ipinapaalala ng ating pong pag-aaral sa oras na ito, mga kapatid, ay tinawag tayong magkaisa, hindi magkaroon ng pagkagagrupo-grupo o kaya hidwaan sa loob ng iglesia. Kaya naapektuhan ang gawain kuminsan kasi may mga hidwaan tayo, mga maliliit na bagay, pero lumalaki dahil sa mga pagkakataong kagaya nito, mga kapatid. Amen. Kaya, pagkatapos yung sunod na tanong doon, Pastor Jolis, ay si Pablo, ibinalik niya agad kay Kristo. May pagkahati-hati na ganyan. Hati-hati. May mga faction. May mga faction sa loob ng church. Pero nung nalaman ni Pablo, sabi niya, ano kayo? Kaya doon sa 3:5-6, anong sinabi doon? And 7. Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisasampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilib, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Yung pagderek ni Pablo. Sabi niya, ito. Kaya sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Tapos ang Panginoon ang nagbigay ng increase. Kasi ang nangyayari pag sa paksyon, ako yung bida dyan Dapat ako yung masusunod. Ganyan ba na konsepto? Ito, ganun din ang problem noon. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa verse 7 na ay, so then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who give the increase. Siyang nagpapalago. Ang Panginoon ang nagbigay ng pagpalago. Kaya kinakailangan
kinakailangan natin na itong pangyayaring ito ay pag may mga division sa loob ng church, ito ay unhealthy. Mm-mm. Hindi malusog Malusog. na kalagayan. O, kasi may mga faction. Later on, gagawa sila ng model na church planting by splitting. Mhm. Ha? Pero maganda rin yung kung minsan para mas maraming mga iglesia. Sa ibang aspeto. Maraming iglesia. Oh. Pero yung model, Iba. hindi maganda Hindi yung maganda. model. Kaya kinakailangan ito. Kaya sabi dito, yun. Bakit ka nag-away-away? Sabi na, kami ay mga ministro. Mhm. O, yung mga kapatid, sila yung pinag-away kung kumari, sila yung pag-awayin yung mga leader. Pero sabi ni Pablo, no, wag ganyan. Kami ang ministro. Ako ang nag-umpisa, ito ang nagtapos, pero lahat yan, ang nagbigay ng increase ay ang ating Panginoon. Kaya wala tayong ipagmayabang. Bakit mayroong faction dyan sa loob ng church? Yun ang sinasabi ni Pablo. Ang nakita ko rito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, kung bakit kung minsan nagkakaroon ng pagkababaha-bahagi at yung hindi pagkakaunawaan, yung pag-aaway-away sa loob ng iglesia, kagaya dito sa talata nating binabasa, ay dahil sa they viewed the gospel through human lens or worldly philosophical lens. Imbes na yung message sana ang titingnan, ang tinitingnan nila ay yung messenger, yung tao, hindi si Kristo na mensahe. Kanya sinasabi mo kanina, Pastor Marvin, na ibinilik tayo kay Kristo ni Apostol Pablo kasi siya ang nagpapalago sa atin, sa ating pananampalataya, hindi sa mga tao, kundi ang ating Panginoong Hesus. So, kung minsan, ganito rin ang nangyayari kapag wala na yung naghikayat, wala na rin yung nahikayat dahil ang nakasentro sa kanya yung mensahero, hindi yung mensahe. So, dapat ito yung titingnan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na kapag tayo bahagi sa paglago ng Ebanghelyo. Tingnan natin na ang mensahe ang maiwan sa tao, hindi yung mensaherong maiwan sa tao. Dapat ang contribution natin doon bilang isang mensahe ay nagko-contribute tayo sa unity ng church. Hindi tayo nagko-contribute sa division. Kaya pag ikaw ay nagko-contribute sa division, ikaw ay karnal. Yun ang kanya Makatao. Makatao. Pero pag nagko-contribute ka doon sa building ng church, ikaw ay spiritual man. So, ito yung comparison na ginawa dito. Okay, napakaganda yung may sasabihin ka pa, Pastor Edimar? Dito kasi sa ating lesson, nakita ko, napaganda pagkakasabi. Kasi sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo, talikuran natin ang makasariling ambisyon. Huwag nating pairalin yung lamang isip na yung pansariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng iba, hindi yung ating pangsariling kapakanan. Amen. So, napakaganda yung ating talakayan dito sa unang punto. Dadako na po tayo sa pangalawang punto, corrected by the cross. Lumalago ang pagkakaisa kapag itinakwil ng iglesia ang makamundong pagmamaibang at hinahanap ang kanyang pagkakakilanlan kay Kristo. So kapag inalis natin ang ating mga sarili sa sentro at si Kristo ang ating itampok, doon lamang tunay na magkakaisang iglesia. At upang mas mapagnilayan natin kung paano natin ito sasabuhay bilang isang komunidad, ay ating pag-usapan ang tatlong katanungan na sasagutin muli natin sa oras na ito. Una, sa anong paraan lumilikha ng kompetisyon sa loob ng iglesia ang makamundong pag-iisip? At pangalawa, bakit ang pagiging kay Kristo ay nag-aalis ng pangangailangang magmayabang? Pastor Marvin. Maganda. Ito, may comparison na ginawa ni Pablo dito kung para sa ganun ay makita natin na
matanggal yung competition ba? Mm. Yung competition kasi nangyayari yan. If you compare yourself, pag may comparison, ang comparison mo ay sa tao, hindi yung comparison sa tao, sa Diyos. Pag merong sa tao, yan, umiiral yung competition, rivalry, jealousy, envy. Pasok lahat yan. Pero, ang sinabi ng Panginoon, ang reminder ni Pablo doon sa taga-Korinto, may 3 na bagay siya eh. Na doon sa verse 9 at doon sa verse 17 ng Kapitulo 3. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusalin ng Diyos. Talatang 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tingnan, 3 yung comparison niya doon eh. Ang sabi doon ay, kayo ang field. Kamanggagawa. Ano ba yung God's field? Bukid. Yung term dito eh. Bukid ng Diyos. You are God's field. Ano bang ginagawa doon sa bukid? Di ba? Para lalago yung tanim. Diba? Tinatanggal, linilinisan. Ibig sabihin yan, para maging fruitful. Kaya, ang sabi dito, para malikha doon sa atin yung pag-isip na hindi maganda yung pag-isip. Di ba yung weed ba? Yung weed of strife, yung weed ng competition, yung weed ng jealousy. Bunutin yun. Bunutin. Kaya God's field nga eh. Then hindi lang yon. Yung metaphor na pangalawa ay doon sa verse 19, ang dami na building. Ano ba yung you are God's building? Yung building ba, di ba pag nagpapatayo ka ng building, floor by floor, ibig sabihin noon, pag sabing building, we are not yet done. The structure is still ongoing. At dapat, habang tumataas ka, yung structure, tumitibay. Tumitibay. At ina-apply pa nga ng anti-anay. Para hindi masira. Para hindi siya masira, anti-rust, mga ganun ba? So, kinakailangan din na yung anti-rust, anti-anay, baka may mga anay, dapat yun nililinis din. Doon sa God's building. And most especially, doon sa verse 17, anong sabi doon? We are God's temple. Yung God's temple pala yon, hindi yung pagkain na tinutukoy dito eh. Ang naninira pala doon sa God's temple, pag mayroong mga division doon sa loob ng iglesia, yung templo ng Panginoon nasisira. Kaya ang sabi doon, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple is holy, which temple you are. Dapat wag pala nating sirain yung templo ng Panginoon. Nakakasira pala yung pag-away-away sa loob ng iglesia. Actually, ito ko lang minsan, ito ginagamit ko doon sa food eh. Pero yung templo pala dito, ang konteksto nito, yung pag-away-away doon sa loob ng iglesia, na dapat wag nating sirain yung templo kasi yung templo yan banal. Kasi pag yung isang tao i-treat mo na banal, i-treat ka rin ng banal kasi templo ka ng Diyos, dapat walang pag-away doon. Pero the moment na nag-away-away pala kayo doon, ay you are violating the law of the temple of God. Napaganda itong ating lesson kasi doon pa lamang sa umpisa, nagbabala na si Pablo sa mga tao. Kasi kung magkaganon, huwag tayong malinlang sa ating mga sarili. Kasi kung tutuusin, itong worldly thinking, yung pansanlibutang pagkaisipan, iba kasi ang kagaya ng kanina panukat na naman ito,
doon sa panukat ng ating Panginoon Diyos. Nagkaroon ito ng problema kung minsan kasi we measure sometimes leaders sa ating iglesia doon sa ating sariling panukat, hindi kagaya ng panukat ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung minsan ay lumalabas yung katunggali ko doon sa posisyon. We look at the services o kaya yung ating ginagampanan na katungkulan na parang posisyon. Kaya ito na yung parang nakikita na kailangang mai-correct o kaya itama, iwasto natin yung kaisipang ganito. Bagaman ang cross ay middle ground yan na magiging sana equal, pantay-pantay ang bawat isa. Pero kung minsan, parang may nagmamataas. Pero ang makatuwid nito, sabi niya, let us look at Christ. Kaya nga sabi natin, identity of Christ. Makita sana yung katangian ng ating Panginoong Hesus. Unless we come to Him, hanggang sa makarating tayo sa ating Panginoong Hesus. Everything we bring, we give to Him everything. Ay yung ating mga problema ay mawawala sa loob ng iglesia. Ang worldly thinking kasi mga kapatid ay nandoon yung comparison, competition, conceit, sabi nga doon sa Ingles Na parang sa makatuwid, puro si kasi ito Kaya sa kalaunan, pagsisisi lahat. Competition, comparison, and then conceit. But when we go over and realize that we come humbly, kaya nga kailangan nating mapagpakumbaba. And then with unity with one another. Kaya humility, unity, and the last one is let's what we call recognize God's grace. Yun yung hug na sinasabi humility, unity, and God's grace we recognize. Itong maling mga katangian o kaya practices natin, nga kagawian na natin, ay itinatama, winawas ito ng cross. Kaya nakikita natin ang ating Panginoon. Kaya doon pa lamang sa ating talata sa 1 Corinthians 3 verse 18, Pastor, maganda po yung pagkakasabi doon. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Napakaganda po yung pagkakasabi. Kanya nga, kung titingnan natin, ang punto nito mga kapatid ay kailangan lang nating itama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. It is only the cross that will correct everything. Okay? Kaya pag nakay Kristo tayo, kasi yung palawang question ay, pag nakay Kristo tayo, yung bang tinik ng pagmamayabang, dapat yun ay mabunot yun di ba? Kaya yung binasa kanina ni Pastor Julius, yung binasa mo kanina, pag iniisip mo na ikaw ay magaling, ikaw ay wise, you treat yourself as a fool. Para bang, hayaan mo na siyang mas magaling sa'yo. Para walang contention. Kasi minsan, magaling ito, gusto mo ring mas magaling ka sa kanya, parang nagmamataasan kayo. Then later on, what will comes ay, there will be division. Kaya kinakailangan sabi, ito yung verse 18, ito yung advice ni Pablo doon sa Corinthians. Kaya inumpisa niya na let no one deceive himself. Then doon sa verse 20 and 21, doon din sa chapter na yon. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng marurunong na paong walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kaya yung advice dito, ang sabi doon, let no one boast in men. Sabi na, alam ng Panginoon ang nilalaman ng kaisipan. Alam niya yung feeling mo, alam niya yung emotion mo. Alam ng Panginoon yan. Kaya ang sabi niya, walang magmayabang. Walang magmayabang. Kasi ito, ang sinasabi ni Pablo,
huwag tayong aalis doon sa sa audience doon sa church that they are infected with philosophy. Mhm. Yun yung COVID Mhm. na nandoon sa Corinthians. Kaya pag titingnan natin, kaya sinasabi nila doon na because sa philosophy, yan ay talaga nagpapagalingan yan. Pagalingan sila. Pero sabi ng Panginoon, no, no, no. Yung inyong pagpapagalingan, yung competition, hindi ba alam yan ay nagkukos ng paghati-hati sa inyo. Mhm. Kaya kung gusto nyo na matanggal yung division, pag magaling ka, sabi ni Pablo, hayaan mo na yung isang kapatid, mas magaling sa'yo. Mhm. Oo, mas magaling sa'yo. At kaya ang sabi doon, yung sa 21, therefore, Mhm. gawa ng conclusion si Pablo. Sabi ni Pablo, therefore, let no one boast in man. Dapat walang magmayabang. Walang magmayabang. Kasi nasisira yung templo ng Panginoon. Mhm. Dito lang siguro papasok yung sinasabi natin na kasi may sinasabi tayong healthy competition. Pero yung sinasabi diyan, yung competition na lumilikha ng pagkabahabahagi at makumundong pag-iisip ay dahil sa ang bawat isa ay ninanais na siya ang mas magaling. Napakahirap kasi yung nakikita mo yung isa, mas magaling siya sa akin ay mas marunong naman ako, mas marami akong pinag-aralan. Pero dito ay pinapakita sa atin our true identity that believers belong exclusively to Christ. Ito yung sinasabi sa pangalawa na tanong nating pinag-uusapan, ang pagiging kay Kristo ay nag-aalis ng pangangailangang magmayabang. Kasi we all belong to Christ. Sa verses 21 to 23, yung therefore na sinasabi ni Apostol Pablo, kaya't huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanlibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. So, our true identity are believers belong to Christ. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil tayo ay pagmamay-ari lahat ng ating Panginoong Diyos. Ito yung binabanggit sa ating leksyon na nakikita sa ating talata. So, napakaganda yung ating talakayan na pangalawang punto na kung saan ay binabanggit dito yung corrected by the cross. Tayo tutungo sa pangatlo na punto, clothed with Christ's mind. Ang praktikal na landas patungo sa pagkakaisa ay ang mapagpakumbaba at mapagbigay na sa loobin ni Jesus. Ito yung pinakapuso ng ating aralin, ang isabuhay ang mismong karakter, pag-uugali ng ating Panginoon. At upang hamunin ng ating mga sarili kung paano natin ito totoong mailapat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay ating pag-aralan ang tatlo muli na katanungan. Una, ano-anong mga saloobin ang sumisira sa pagkakaisa ayon sa Pilipos Kabanata 2? Pangalawa, ano ang tinuturo sa atin ng pagpapakumbaba at pagbata ni Kristo tungkol sa pamumuno at paglilingkod? At ang pangatlo, paano natin sasabuhay ang pagtingin hindi lamang sa ating sariling kapakanan sa loob ng iglesia? Pastor Marvin. Dito sa Korinto nito, mayroon siyang kahintulan doon sa Pilipos. Okay. Kasi doon sa Pilipos, mayroon din hindi pagkaunawaan doon sa Pilipos. Nalala niyo mga kapatid nung pinag-aralan natin ng Pilipos. yung previous na quarter na dito ay doon sa emptying. Yung emptying,
of self. Doon sa verse 2, verse 5, ang sabi doon, let this mind be in you, which also in Christ, who being in the form of God, did not consider robbery to be equal with God. Diba? Ito yung palagi inisipin natin. Pero ang context po nito ay doon sa loob ng church ay mayroon ding hidwaan na kagaya sa Korinto. Ito ang sabi doon sa Episo 2, 3 at 4. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalo-palo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanya-kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Kaya ganda yung yung advice. Ang sabi dito, let nothing be done through selfish ambition or conceit. But in lowliness of mind, let each one others better than himself. Pag sinasabi niya, pwede bang tratuhin mo yung kapatid mo na mas magaling sa'yo? At walang selfish ambition. Then doon sa verse 4, sabi doon, let each of you look out not only for his own for own interest, but also for the interests of others. Kasi ang nangyayari yan, kaya nagkakaroon ng disunity, division sa loob ng church, we put ourselves first. Pero ang advice ni Pablo doon sa taga Pilipo, ay sabi niya, you consider other first before you. Yan. Yan din yung vocabulary ni Pablo doon sa Corinto, pagbalikan natin, doon sa 1 Corinthians 4 verse 1 and 2. Ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Tingnan natin. Mayroon siyang ginamit dito na vocabulary ni Pablo. Dito ay servants of Christ. Ano bang ginagawa ng servant? Yung servant ba, siya ba yung pinaglilingkuran o siya yung naglilingkod? Naglilingkod. Siya yung naglilingkod. Kaya yung metaphor dito, sabi nyo, pag to remove division among you, ang isipin nyo, kayo ay servant ng Panginoon. Paglingkuran nyo ang bawat isa. Minsan, gusto natin mapaglingkuran eh. Para bang ang napaglilingkuran ay dangal. Diba? Pero ang sabi ni Pablo, no. At saka, hindi lang yon. Ang sabi pa ni Pablo, you're a servants and stewards of the mystery. Ano bang steward? Katiwala. Katiwala. Hindi ka nagmamayari. Katiwala lang. So, pansinin ninyo, una, sabi ni Pablo, kayo ay mga servants. Kayo ay mga steward. At doon sa verse 2, ano ang inire-require doon sa steward o doon sa servant? Maging tapat sila sa Panginoon. Kaya pag yung membro, yung leader, kung ano man bahagi niya doon sa church, pag yan ay faithful steward, kasangkapan siya na nagbibigay ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Hindi siya nagkokus ng division. Pangkat. Kaya dahilan sa siya ay alagad ng Panginoon at siya ay steward ng hiwaga ng Panginoon. Dapat yun ay nakikita. Pastor Julius, Pastor Edipar. Okay. Thank you. Kung tinitignan natin yung mga sumisirang mga bagay, mga kapatid, ay narito kasi yung nasaysay na kanina, selfish ambition, makasariling hangarin. Kaya malaki po ang nagagawa na nasisira ang pagkakaisa at nagkakaroon ng pagkakagrupo-grupo sapagkat kung susumain natin doon pa lamang sa ating pong tema ay nakita na natin kasi merong pansariling hangarin. Kanya kung minsan nasisira yung
magkakaibigan nga dahil sa pansariling kahangarin nagkakasira-sira at nagkakahiwa-hiwalay mga magkakasama at magkakaibigan. Ipagpalagay na lang natin sa ating panahon ngayon in the politics dun sa government. Makita natin yung kalalagayan ng ating iglesia na ganun din ang parang larawan kuminsan dahil sa kanyang pansariling hangarin ay nasisira. Pangalawa dito ay nakita natin dahil dun sa pride, yung makasarili. Kaya kuminsan nagkakaroon ng mga bagay na hindi natin pagkakaintindihan at nagkakaisa. Kaya kailangan nating muli yung ating kaisipan ay maging kaisa ng ating Panginoong Hesus. And dun sa panghuli sabi niya, yung self-centeredness. Yung hangaring makasarili talaga, yung talagang ang nilalarawan nito ay walang maunang mabigyan. Walang mauuna dyan kundi ako. Talagang hangarin talagang yung imbes na itaas niya ang iba, ang kanyang sarili, ang kanyang itinataas. Kanya nagkakaroon ng idwan at hindi pagkakaintihan na pagkabahagi doon sa iglesia ng Korinto maging sa ating panahon sapagkat sa mga bagay na ito. Pero kung titignan natin na ang larawan ay tayo'y maging mga servant leaders. Ano yung servant leader? Maging mga lingkod ng Panginoon na nauuna ang gawain, nauuna ang Panginoon ay naitatayo natin. Yun ay nababago din ang ating kaisipan. Nagkakaroon tayo ng pagpapakumbaba at higit sa lahat, ang ating paglilingkod, ang ating Panginoong Diyos ang ating itinataas, hindi ang ating sarili. Kaya pagka tingnan natin, Pastor Julius, Pastor Limar, yung tanong, paano natin isa sa buhay? Paano natin isa sa buhay? Yung doon sa iglesia, ito. Kasi hindi lang mananampalataya tayo, then that's then. Pero paano natin ilalagay doon sa tamang sitwasyon sa buhay pananampalataya? Tingnan natin doon sa 4, 9, and 10. Ano ang sabi diyan? Sapagkat niisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kauli-ulihan sa lahat na tulad sa mga tinlaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Ganda nito Ang sabi ni Pablo doon sa Corinto, una, God has displayed us. Pag-display, Tinitingnan ng iba. yan, tinitignan ng mga iba. Kayo ay mga Kristiyano na mga display. Ang buhay pala ng Kristiyano ay display. Na ano bang nakikita doon pag ikaw ay display? Anong makikita? Di ba maganda? At iyon ay hindi plastic na kagandahan. Yung pagbabago na yon ay makukuha sa biyaya ng Panginoon. At hindi lang yon ang sabi doon, for we have been made a spectacle. Hindi lang display. Ano yung spectacle doon sa Tagalog? Kayo ay ano? Nakikita. Pinapanood. Pinapanood. So, hindi lang kayo display, pinapanood pa. Pag ganun ang tanong, anong klaseng display tayo? Anong display panoorin tayo? Nakikita ba yung transformation na dulot ng biyaya ng Panginoon? At doon sa verse 10, ang sabi doon, we are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. Doon mo makikita na yung credit, hindi niya ibinibigay doon sa sarili ni Pablo. Ang credit ay palaging na kay Kristo. At ang nauuna ay yung mga membro. We are weak, but you are strong. Mahina kami, pero malakas kayo. Sino ang inuuna niya? Yung kanyang pinaglingkuran. Ito po ay makita natin. Ito yung karanasan dito
na kinakailangan po natin na mayroong pagkakaisa kay Kristo. Okay, napakaganda. Dito sa balikan natin yung sinasabi natin na binihisan ng kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangatlong punto natin na clothed with Christ's mind, na pinabasa na natin kanina sa talatang 5 ng kapitulo 2 ng Pilipos, na kung saan ay binabanggit dito na magkaroon sana tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Na binanggit na natin na yung kaisipan na yon ay he thinks of others and not of himself. Yung pag-iisip na isipin natin ng iba sa verse 6, dito yung binabanggit. Sa verse 7 naman, siya ay naglingkod. At ang kanyang paglilingkod, sinasabi rito, binabasa ni Pastor Marvin sa unang Korinto 4 kanina, na parang isang alipin. He served like a servant. Sa verse 7, sabi, kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At sa verse 8, sinasabi dito, he sacrificed. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmanusunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Ito ay ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ito sana yung maibihis sa bawat isa sa atin na isang pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. So, napakaganda yung ating talakayan sa ating leksyon ngayon, na kung saan ay ating nakita na kung saan ay kung ating babalikan ang mga bagay na ating pinag-aralan, ay isang hamon na dapat na ipamuhay ng bawat isa sa atin. Ang iglesia ay palaging magkaroon ng magkakaibang kaloob, pinagmulan at pananaw. At ang tunay na katanungan ay hindi kung meron bang mga pagkakaiba, kundi kung si Kristo ba ay mas dakila kaysa mga pagkakaibang ito. So kapag isinuko natin ang ating pagmamataas sa paanan ng krus at sinuot natin ang kaisipan ni Kristo, ang ating pagkakaisa ay magiging isang buhay na patutuo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. So, napakaganda yung ating talakayan, mga minamahal na mga kapatid. Sana ito yung ipamuhay ng bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos sa ating programa, sa ating oras ng pag-aaral, ay makinig muna tayo ng isang awitin, at pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran,
kapatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Dakilang Diyos, napakaganda po ang hangarin ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa pamagitan ng Kristo. Hiling po namin na sana'y ang ipagkaloob ng aming Panginoong Hesus ng pagkakaisa ay mangyayari sa loob ng Iglesia. At kung magkagayon ay malapit lang darating ang aming manunubos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming makapaglingkod sa inyo samantalang naghahanda kami sa nalalapit ng pagdating ng aming Panginoon. Ito mula tayo aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Kaibigan, salamat sa pakikisama mo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli, inihikayat ka namin sa isa naman namang edisyon sa ating programa, ang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos.